Dinetalye ng pulisya kung paano umano nagkaunsehan sa pagbebenta ng sasakyan na posibleng motibo sa pagpatay sa mag-inang Molinido. Hindi na itinuturing na suspect pero duda pa rin ang mga otoridad sa asawa ng policewoman. Nakatutok si June Veneracion. Sa Novaliches, Quezon City, sa loob ng bahay ng mag-asawang inaanak niya sa kasal, pinatay si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido. Enero 16, alas 11 ng gabi, ayon sa Quezon City Police. Doon din pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael pagkatapos ng ilang oras. Enero 17, alas 5 ng madaling araw. Unang pinatay si Ginang Molinido habang nakaupo sa sofa ng inaanak niyang lalaki, isang dating pulis, ayon sa Department of Interior and Local Government. Pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Isinunod naman ang batang si John Ismael. Sila eh. Parang, oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Habang nangyayari ang krimen, ay nasa loob din umano ng bahay ang 3 anak ng mag-asawang sospek pero hindi nila nakita ang aktwal na pagpatay. Sa tulong ng isang kasabwat, isinakay sa isang SUV ang katawan ng mag-ina para itapon. Isinama pa umano ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa biyahe habang sakay ang mga bangkay. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi anong klaseng utak ka na meron, anong klaseng puso ka na meron, na pati anak mo, sasama mo sa disposal. Sa Pulilan, Bulacan natagpuan ang labi ni Ginang Molinido noong January 24, habang sa Victoria, Tarlac natagpuan ang anak niya noong January 29. Sa ngayon, 4 na lang ay tinuturing na sospek at hawak na ng mga otoridad, ang mag-asawang utak umano sa krimen at 2 kasabwat. Sa videong kuha nung arestuhin ang mag-asawang pangunahing sospek, ay todo tanggi ang babae na naroon siya sa lugar ng krimen, bagamat napanood niya umano ang pagpatay via video call. Sa videong ito ay idiniin niya ang mister ni Molinido, pero ngayon ay person of interest na lang ang turing rito. Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pinaluhod niya si Ninang. Ayon naman sa extrajudicial confession ng babaeng kasabwat, bago pa ang krimen ay pinaghandaan na ito. May kwento doon yung 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Sa extrajudicial confession ng lalaking kasabwat, hindi kasama sa plano ng dating pulis na pangunahing sospek na patayin ng bata, pero mas na naigdaw ang kagustuhan ng misis nito. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, ibalik doon. Kaya lang, ang nasusunod, ang gusto ni isama na kasi makikilala something na gano'n. Lumalabas na unsehan sa transaksyon ng sasakyan ang isa sa mga posibleng motibo sa krimen. Ang babaeng pangunahing sospek ay ahente ng sasakyan. May gusto umanong bilhing SUV Montero ang biktima, kaya siya nagbigay ng down payment na 550,000 sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 para mabuo ang pambayad sa kursunadang SUV. Pero nang magkita-kita na sila noong January 16 para tapusin ang transaksyon, it turned out non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel siya. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have a string of cases, estafa cases. bukod sa 4 na arestadong suspect, itinuturing pa ring person of interest ang asawa at ama ng mga biktima. Nasa restrictive custody pa rin siya ng PNP. Duda raw ang mga otoridad sa kanya. 2 things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. Well,
iba-iba naman tayo ng reaction, di ba? So, we have different ways of grieving. So, hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So, antayin natin. Kinumpirma rin ng abogado na nasa restrictive custody nga ang nasabing pulis matapos ma-drop ang reklamo dahil iniurong ng kapatid ng biktima. Bago naman iproseso para sa inquest ang kasabwat na babae, ay ginit niyang hindi siya sangkot sa krimen. Kayo po ba ay sangkot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang. Witness po ako. Ako po nakakita. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Kung paano... Sige, attorney, nagsutuloyan lang natin siya, ma'am. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Sa ano na lang, ma'am? Sige Sa po, sige. trial na lang po. Hindi na niya ididetalye ang pangyayari sa payo ng kanyang abogado. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP sa mga ebidensyang hawak nila. We assure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.